apoy ang gumising sa mga residente ng Bayanihan Street sa Barangay Culiat, Quezon City pasado alas 2 sa madaling araw kanina. Sa laki ng apoy, mabilis itong kumalat sa magkakadikit na bahay. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang ikalawang alarma. Tumulong na rin ang ilang residente sa mga bumbero sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga balde ng tubig. Ang pamilya ni Gerald ilang gamit ang naisalba. Nasa labas daw siya nang mangyari ang sunog. Pag-uwi niya, malaki na ang apoy kaya ginising niya ang lahat ng kaanak. Tulog po kasi sila nasa bahay, tulog po sila lahat. Tapos parang taranta na po kasi ako nun, hindi ko na po gagawin ko eh. Parang kinuha ko na lang po yung mga papeles po namin, mga birth certificate po, mga importante gamit. Walang nailigtas na gamit ang umuupa sa kanila. Sa kabila niyan, laking pasasalamat ni Cecilia na nakalabas silang siyam na magkakaanak. Natupok nga lang ang motorsiklo ng kanyang anak. Nung sinabi, malapit na sa amin, kaya wala kami, nataranta rin kami, inanulong namin mga bata, nilabas lang. Talagang mahirap, wala man lang kami. Sa ikatlong linggo, tuloy-tuloy ang effusive eruption o mahinang pagbuga ng lava ng Bulkang Mayon. Kita yan sa kuha ng T-Hoax pasado alas 8 kagabi. Sa pinakabagong bulletin, nakapagtala rin ng bulkan ng 37 pyroclastic density currents o uson sa nakalipas na 24 oras. Aabot sa halos 300 rockfall events, nananatili sa alert level 3 ang bulkan. Bawal pa rin pumasok ang sinuman sa 6-km radius permanent danger zone. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaki na naglalakad sa gilid ng kalsada sa isang subdivision sa Cabanatuan, Nueva Ecija, bandang mag-aalas 8 ng umaga nitong Lunes. Nakasuot siya ng kulay pulang damit at may takip sa muka. Maya-maya pa, may dalawa pang lumapit sa lalaki na kapwa may takip ang mga muka. Kasunod nito na nakita sa CCTV ng pagdating ng isang kulay pulang pick-up na pumarada. Bumaba ang isang may edad na lalaki na nakasuot lamang ng kulay puting sando. Lumakad siya papalapit sa pintuan para buksan ang lock sa pinto, pero mabilis na lumapit ang dalawang lalaki at makikitang nagpupumiglas ang matandang lalaki. Pilit namang pinupwersa ng dalawang lalaki pabalik na ilapit sa kanyang sasakyan ang biktima habang nakatutok ang isang baril hanggang sa mailapit ang biktima sa kanyang sasakyan. Ilang saglit pa, pilit na isinakay ng mga suspect ang biktima at agad na umalis. Ang biktimang sapilitang tinangay, isa palang negosyante. Aminado sila sa ginawang krimen para makahingi ng 5 milyong pisong ransom kapalit ng paglaya ng biktima. Nag-demand sila ng 5 milyon. So, yun nga, nagkaroon ng konting negotiation. Nakapit na sila sa Cabanatuan City Police Station at mahaharap sa reklamong kidnapping. Sa kuha ng CCTV sa isang gasolinahan sa Iloilo City, makikita ang pagdating ng isang motorsiklo sakay ang 3 lalaki. Bumaba ang isa sa kanila, bumunot ng baril at nagdeklara ng hold-up. Ayon sa pulisya, agad ibinigay ng lalaking attendant ang belt bag na naglalaman ng pera dahil sa takot. Mahigit 7,000 pisong kita ng gasolinahan ang natangay ng mga suspect. Tinutugis pa ang mga nakatakas na suspect. Hiniling ng prosekusyon ay harap sana ang dalawang cashier para sa bail hearing ng siyam na dating kasamahan nila na nahaharap sa kasong malversation. Tetestigo sana ang dalawang cashier na na-authorize nila ang pagbayad ng DPWH Mimaropa sa contractor na SunWest Incorporated na iniuugnay kay dating Congressman Zaldico. Tinuturan ito ng defense team at sinabing hindi na isama ang dalawang cashier bilang mga witness sa pre-trial brief. Kinatigan ng mga maestrado ang mosyon ng depensa. Matapos ang pagdinig, sinabi ng prosekusyon na pandagdag lang sana sila o nila ito sa mga nauna ng testimonya at hindi malaking kawalan sa kanila. Ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na inihain ng abogadong si Andre De Jesus at ang ikalawang reklamo ni Teddy Casino, Liza Maza, Renato Reyes at iba pang individual, pagsasamahin ng House Committee on Justice at tatalakayin para matukoy kung sufficient in form and substance. Sisimulan yan sa Lunes at 2 ng Pebrero. Kung sufficient in form and substance, isasagawa na ang hearing kung saan ipapatawag ang mga complainant, mga witness at si Pangulong Marcos na tumatayong respondent. Ito raw ay para hindi na maulit ang isa sa mga basihan ng Supreme Court decision sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte na hindi nila nabigyan ng pagkakataong sumagot sa mga aligasyon. Paano kung hindi dumating yung respondent? It is actually his prerogative whether to come or not to come. Mahalaga din sagutin niya para maliwanagan ng taong bayan dahil nakikita ko dun sa ang pinakamahalagang sagutin niya yung allegations ng
Makabayan Block na talagang nagkaroon ng problema yung 2023, 2024, and 25 national budget. Hindi kasama ang reklamo sana ni na dating Congressman Mike Defensor at Attorney Ferdinand Topacio na dinala noong January 22 pero hindi tinanggap dahil wala ang Secretary General. It is the authority ambulance. Hulikam sa gitna ng traffic, nabundol ng ambulansya ang babaeng niya na tumatawid sa Batasan, San Mateo Road sa Quezon City. Natumba at gumulong ang babae sa kalsada at halos pumailalim sa motorsiklo ng video uploader. Wala sa pedestrian lane ang babae. Huminto ang ambulansya at lumapit ang mga sakay nito sa babae. Sugatan ang biktima na dinala sa ospital ng ambulansyang nakabundol. Kinumpirma ng barangay ang PID 1 sa San Mateo, Rizal na kanila ang ambulansyang nakabundol sa viral video. Wala pa silang pahayag ukol sa mismong insidente, pati ang biktima. Residenteng nakatira malapit sa baybayin sa Sultan Kudarat. Kasunod ng magnitude 5.7 na lindol, pasado alauna ng madaling araw kanina. Ayon kay News Cooper Naif Abay, pumunta sila sa tinatawag na Kilometer 1 ng Barangay Nalilidan na mas mataas at malawak na lugar. Wala pong inilabas na tsunami alert ang Tribos. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa aftershocks. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat manggaling sa Ethics Committee ang rekomendasyon. Makakakilos lamang daw ang Ethics Committee kung may ethics complaint laban sa senador. Sabi ko, SB kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung hindi mo pasweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SB, we have our own rules. Pinalitan naman sina De La Rosa at Senador Joel Villanueva bilang miyembro ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Sina Senador Amy Marcos at Senador Rodante Marcoleta ang pumalit. Ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri na ex-official member din ng komite, ito ay dahil sa conflict of interest. Si De La Rosa hindi pa ulit nagpapakita kasunod ng usap-usapang may arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya kaugnay sa war on drugs noong Administrasyong Duterte, kung kailan siya ang PNP chief. Si Villanueva naman haharap sa mga reklamo kaugnay sa questionableng flood control project. Sa kuha ng CCTV nitong linggo, tumatawid ang babae sa pedestrian lane sa barangay San Andres sa Cainta, Rizal. Maya-maya, nabangga siya ng kotse. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kitang mabilis ang takbo ng kotse nang mabangga ang babae. Sa halip na tumigil, nagtuloy-tuloy sa pagandar ang kotse. Dead on the spot ang babae ayon sa pulisya. Hinahanap pa ang driver ng kotse. Sinubukan siyang puntahan sa sinasabing bahay niya sa Angono pero hindi na raw siya nakatira roon. Ayon sa kaanak ng babae, bumili lang ng bigas noon ang babae. Naulila niya ang 2 anak. Nananawagan ng pamilya ng biktima sa driver na sumuko. May babala ang Department of Social Welfare and Development sa isang AI-generated video tungkol sa pamimigay raw ng nabubulok na relief goods ng gobyerno. Ayon sa DSWD, hindi yan totoo. Dumaraan sa istriktong proseso ang relief operations ng pamahalaan. Dagdag pa ng DSWD, dapat maging mapanuri ang netizens sa mga napapanood at nababasa online, lalo na yung sa mga ginamitan ng artificial intelligence para magmukhang totoo. Pati na rin sa layo ng content na siraan ang kagawaran at para makasigurado, i-follow ang mga official social media accounts ng DSWD.